Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nahaharap sa disqualification case si dating Tagbilaran City Bohol Mayor John Jesnel Babayap II kaugnay ng umano'y pangangako ng cash incentives sa mga botante. Nahuli umano sa isang video ang naturang aksyon, kaya reklamo ng 5 botante, makukonsiderang vote buying ang naturang aksyon. Si Yap ay kasalukuyang tumatakbo bilang congressman ng 1st District ng Bohol. Samantala, tuloy pa rin ang botohan sa isang eskwelahan sa Abra sa kabila ng pagsiklab ng sunog dito. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may election-related na motibo ang naging ugat ng insidente. Para sa detalye, narito ang ulat. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police ang pagsiklab ng sunog sa Dangdangla Elementary School sa Abra nitong kamakailan lang. 4 na gusali na may 7 classroom ang natupok ng sunog. Ayon sa COMELEC, 902 ang mga botanteng nakatakdang bumoto sa naturang eskwelahan. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang mga nasunog na mga election paraphernalia. Samantala, bagamat mayroong suhestyon na ilipat ang botohan sa isang military camp, sinabi ni Garcia na mananatili sa naturang paaralan ang pagboto ng mga residente. Magsisilbing presinto ang covered court nito. Pagtitiyak pa ng COMELEC, bumuo na ito ng Task Force Abra para siguruhing magiging ligtas ang mga botante sa kanilang pagboto. Hindi pa tiyak ang kabuang halaga ng napinsala, ngunit tinatayang 70% ng eskwelahan ang natupok ng sunog. Sa kasalukuyan ay nagtutulungan ng DepEd at COMELEC para ma-restore pa ang ilang mga classroom bago ang halalan. Kumpiyansa silang mare-restore nila ang 3 classroom dito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, hindi naman pinayagan ng Commission on Elections o COMELEC na makapasok ang European Union Election Observation Mission sa mga canvassing or polling areas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, paglabag umano sa batas ang hinihiling ng naturang grupo. Aniya, kahit na maglabas ng resolusyon ang COMELEC para sila'y pahintulutan, wala itong bisa dahil labag ito sa kasalukuyang umiiral na batas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Naganap na digital voting, nagbunga sa kawalan ng tiwala ng ilang mga OFW. PE subject sa college, pinaalis ni Senator Gatchalian. Picture perfect na pasyalan sa isang mall sa Ortigas, tampok ang 10,000 fresh flowers para sa Mother's Day. LTO pinaiigting ang mahigpit na pagpapatupad ng speed limit at ibang safety measures sa mga expressway. All Volt Ace EJ Obiena muling nagbabalik podium. At US Cardinal Robert Francis Prevost hinirang na bagong Santo Papa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.